Hello, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zone. So, uh, mga kababayan natin dito sa Pilipinas ay isa lang po ang ating oras, no? Pero sa mga kababayan natin na sa iba't ibang panig ng mundo, ay iba-iba po ang kanilang oras doon at saka araw. So maaring sa mga panahong ito, sa pagkakataong ito, the moment na mapanood ninyo ito, ay iba na po ang araw at iba na rin po ang mga oras. But nonetheless, no, sama po kayo naroon at I wish you all the best, okay? Na okay kayo, no? At ganun din ang inyong mga mahal sa buhay. All right. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no? Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan dito, no, ay huwag po niyong maituring isang individualized legal opinion. Kasi po, ang purpose na po natin dito is just to impart to you yung mga legal na impormasyon, no, hinggil sa ating batas, no, at consider or discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong napaka mahalagang legal na usapin, ay pinaka-the best po niyan, ay magkonsulta po kayo sa lawyer bago po kayo kumilos. Alright? So, sabi nga, no, lamang na pag may alam sa batas. Alright? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa hindi pa po nag-subscribe, ay pakiclick lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, pati yung notification bell. Upang sa ganon, ay pag mayroong update po tayo, you'll be duly informed, no? At saka wala po kayong mamimiss na episode. At isa pa rin po yan ay pag tayo po ay marami po nag-subscribe, nag-share, and like sa atin, ay mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube at malalagay po ang videos natin sa kanilang prominent pages. At ang magiging consequence po nito ay marami po tayong mga kababayan, kaibigan, kamag-anak na magkaroon ng access dito sa ating pinag-usapan upang sila din ay magkaroon ng legal na kaalaman na that would be of use sa kanila kung hindi man ngayon, maaaring sa hinaharap, no? O kung hindi man sa kanya, o maaaring sa mga kaibigan o kamag-anak o kakilala nila. Okay? Kasi ang napag-usapan natin dito, yung iba, no, ay may relevance ito, yung iba naman ay walang kinalaman sa kanilang concern. But whether we like it or not, pagdating ng po ng panahon, malamang, no, ay ang mga videos po natin ay yan po ay sasagi po, no, sa buhay po natin. Okay? Because lalo na kung may mga ties naman kayo dito sa Pilipinas, no? Kahit na sabihin natin kayo ay nasa ibang bansa na naninirahan, ay meron pa rin kayong bilang Pilipino, ay meron po rin kayong mga kamag-anak dito, kaibigan, no? Mga properties at maaring may issues kayo tungkol sa mana, no? Sa inyong kasal dito sa Pilipinas, o sa inyong pamilya. So, more or less, no? Tungkol sa lupa ninyo, sa mga mana, ay mayroon din kayong mapupulot dito, no? Na kaalaman, no? Hinggil sa inyong mga concerns pagdating ng araw. Alright? So, lamang na nga pag may alam sa batas, ika nga. Okay? At ang layunin po din natin, adikain po natin, ay ma-spread out po natin sa lahat, no? Hanggat maaaring kababayan po natin within the Philippines, saka sa ibang bansa, upang sa ganun po, pag alam po natin ang ating rights, duties, and responsibilities, no? ay magkaroon po tayo ng harmonious and peaceful relations natin sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak, no? Kapitbahay o mga kaibigan po natin o in general sa ating lipunan, no? Kasi pag alam po natin ang ating rights, duties, and obligation, ay mas malamang po na i-observe po natin ito at less po ang chance na magkaroon tayo ng conflict of the law, no? At pag wala po tayong conflict sa batas, maging matiwasay po ang ating buhay. Alright? So, okay. Bago tayo magpatuloy, allow me to promote muna yung ating libro na na-publish na po ito sa Central Books, no? Ang title po nito is Legal Handbook, no? Daily Law Companion for All. Ibig sabihin po niyan ay kahit hindi po kayo lawyer,
o wala kang legal background, this book could be a handy reference, no, sa inyo kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplace. Okay? Hardbound po ito at practical po lahat po ng halos na na-discuss nating mga usapin, no, tungkol sa batas, no, ay nandito po sa librong ito, no, and maybe you could use this for your ready reference, no. At ang libro po ito ay hardbound po siya, no, and this is published by ang publisher po natin ay yung Central Books, no. If you're interested, ay i-visit lang po yung kanilang website sa www.central.com.ph. Ulitin ko po, www.central.com.ph. Pag nandun po ka sa website nila, i-click po niyo yung search, i-type po ninyo yung title ng libro, at yun nga po, no, ay makikita ninyo doon at magkaroon kayo ng more information kung ano yung contents ng librong ito. Okay? So, and of course, meron din po tayong isa pang libro, no? Of course, ito po ay yung tinatawag nating handbook po ng Code of Professional Responsibilities, no, and Accountability or SEPRA for lawyers, no. Ito po ay kakalabas lang po sa press, no. We launched this officially on our last May 24, no, this year on the occasion of the Greater Manila Convention ng IBP. Okay? So, for lawyers, panyero-panyera, kung meron po kayo, you're interested, meron po silang free delivery nationwide, no? Mag-log on lang kayo sa kanilang website, no? www.central.com.ph. Okay? So, maraming salamat, no? And I hope makakuha po kayo ng copies ng ating libro. Hardbound din po ito. Okay? Maraming salamat. Alright. Let's now proceed sa ating discussion. Alright? Ang ating bigyan po ng pansin, no, sa episode nito, may kinalaman po sa sulat sa atin. Itago natin siya sa pangalang Joseph. Medyo masama po ang loob ni Joseph kasi halos kasi daw lahat ng lahat ng mga napapanood niya dito tungkol sa lupa, no, na may kinalaman sa tenant, mukhang pabor daw yata sa mga tenants. So parang sinasabi niya na sa sulat niya, mukhang masama ang loob niya, no, at sabi niya, ulitin ko ha, okay, na naintindihan naman natin kung bakit ang isang may-ari ng lupa kumisan ay masama ang loob. In fact, nung nilaunch po yung Agrarian Reform Law, no, na kung saan na-sequester po, no, ng pamahalaan yung mga agricultural land na lumampas po sa retention limit, ay marami po mga landowners siyempre nagalit noon sa pamahalaan. And understandable naman yung medyo masama ang loob ni Joseph. Kaya lang medyo ang hindi ito sa kwento kasi niya yung batas ko po, hindi ko po batas ito, no. Basahin ko ha, sabi niya, kung iisipin po talaga, hindi po patas ang batas para sa may-ari ng lupa dahil ang tenant, hindi yan nagsasabi ng totoo pag nasa harap ng aglaryo kahit wala silang pinanghawakan na sila ay tenant. Sasabihin tenant na sila, kaya napapaisip ako, walang kwenta po ang batas nyo. Okay. So, and then may kasunod siyang katanungan, pwede bang sabihin sa tenant wala silang pinanghawakan kasulatan na tenant sila? Okay. Ganito po yun, Joseph. Okay. Una, tama po yung sabi ninyo na mukhang hindi naman fair minsan yung batas. Okay. But you know, hard is the law, but that is the law. Okay. So, yun po ang prinsipyo natin, no, sa ating legal system po natin dito, no. Okay, Dora lex sed lex ika. Hard is the law, but that is the law. Okay, ganito yan. So, hindi naman po accurate na ang pinoprotektahan po ng
ng batas ay exclusively yung tenant lamang. Although totoo yun na ang batas ay kinikilingan ang tenant because they are the less fortunate uh, pagdating po doon sa distribution ng wealth, no, ng national wealth ng ating patrimonya ng ating bansa. Kung kaya yung iba diyan, mga tenant, no, they have been there, no, for so many years, no, ilang generation la, in short, naging bandage sila ng soil, no, pagiging parang alipin sila, no. That's why yung mga may-ari ng lupa, yung mayaman ng yumayaman, at yun namang tenant nila ay pahirap ng pahirap. Kung kaya ay upang maiwasan, no, ang national unrest, ay ang ating pong pamahalaan ay nagkaroon po ng programang ganito, no, upang sa ganon ay maiwasan po ang kaguluhan. Alright? Na ganito yung Joseph, no, una, hindi naman totoo na kailangan para ma-establish yung tenant landlord relationship ay kailangan may kasulatan. Kahit walang kasulatan, Joseph, pwede ring ma-establish na may tenancy arrangement ang may-ari ng lupa at saka yung tenant, farmer. Kasi alam naman natin na sa reality, no, ang mga tenant karamihan, lalo na sinauna, no, sa mga bundok, ay halos hindi naman po nag-aral sila, no. Kaya kung minsan ay talagang more often ay wala po sa kasulatan, no, ang kanilang pagsasaka, no. Basta usapan lang yan sila sa lupa at may-ari ng lupa. So, okay. Paano ba pala tandaan na mayroong tenant landowner relationship? Okay? Una, pag pinayagan ng may-ari yung isang tao na magsaka ng kanyang lupa at ang usapan nila ay bibigyan siya ng parte ng inaanin nito o uupahan ito katumbas ng pinag-usapan nilang produce, no, o doon sa lupa, at tinatanggap ito ng may-ari, antimano na established na yung tenant landlord relationship kahit walang kasulatan. At pag mayroon ng tenancy relationship, meron pong kaakibat na karapatan o rights ang tenants at saka obligations din, no, sa may-ari kahit na walang kasulatan. Katulad niyan, sinasabi natin, pag karapatan ng tenant na ipagpatuloy ang pagsasaka niya, okay? Kahit sinong may-ari ang papalit, okay? At obligasyon din ng tenant na magbayad ng upa doon sa may-ari, okay? At obligasyon din ng tenant na huwag pasublease yung lupa at kailan personal cultivation. Okay? At obligasyon din ng tenant na huwag i-abandona ang lupa. Pag ito po yung nagkaroon ng violation, magkaroon po ng legal na kadahilanan ang may-ari ng lupa upang mapaalis ang tenant doon sa lupang sinasaka. Ngayon, doon kung sakali naman na ipagbili ng may-ari ang lupa, ay obligasyon, may karapatan ng tenant na sa kanya muna i-offer ng may-ari yung lupang sinasaka na ipagbili ito sa reasonabling presyo at terms and condition. Ang tawag nito, may right of preemption po ang tenant. So, pag hindi ito inoffer muna ng may-ari sa tenant at pinagbili ito, ay hindi po mabibigyan ng tax clearance, okay, si may-ari, at hindi niya maparehistro ang bilihan sa Register of Deeds, okay? At mayroon din karapatan si tenant na i-redeem, okay? Kasi nagkaroon na ng bilihan, may right of redemption po siya na i-redeem niya kung magkano ba yung pinagbilan, no, between the owner at saka yung pinagbilan niya, ay pwedeng tubusin po ng tenant, no, doon sa halaga na pinagbili ng may-ari. Yan po ang karapatan ng tenant. Okay? Pero pag may paglabag naman po sila, ay pwede din po silang palisin. Okay? At kung voluntarily na isusuko ng tenant yung kanyang lupang sinasaka dahil nga ayaw na niya. Okay? Maaaring entitled sila sa disturbance compensation na kung saan kung bibigyan ng may-ari yung tenant ng disturbance compensation equivalent to 5 years na upa nito sa lupa. Okay? For the last
5 years base doon sa the last 3 preceding agricultural harvest sa lupang sinasaka. At kung may tinanim na nga puno si tenant, okay, na nakapag-increase, no, ng value ng lupa, okay, ay entitled din si tenant na babayaran ng kalahati man lang sa labor cost, no, doon sa mga puno o improvements na kanyang naisagawa. So, these are amongst the rights of the tenants, okay? Ngayon, obligasyon din po ng may-ari ng lupa na magkaloob po ng home lot doon sa tenant. Hindi may ibig sabihin na ibibigay ito. Hindi? Na pwedeng magpatayo ang tenant doon ng kanyang tirahan, yung kanyang bahay kubo niya, okay? At mag-alaga siya ng mga hayop doon, magtanim ng mga gulay, no? Iba pa, mga manukan o babuyan niya, at ang kita dito ay mapupunta lamang exclusively doon sa tenant. Ngayon, pag-aalis na si tenant, okay, isurrender niya ito, okay, ay hindi nahulugan na sa kanya na yung lupa, hindi po. Wala pong karapatan ang tenant na magkaroon po ng lupa doon sa lupang sinasaka. Unless voluntarily ibibigyan siya ng may-ari ng lupa or bibilhin ito ng tenant, no? Doon sa lupang sa lupang sinasaka. Pero outside of that po, wala pong obligasyon ang may-ari ng lupa na bigyan ng parte ng lupa si tenant. O kung pinagbili man ito may-ari, ay bibigyan siya ng parte ng pinagbilan nito. Okay? So, yun po ang ating tatandaan. So, I hope, Mr. Joseph, no, nasagot po natin ang inyong katanungan na with the correction lang po na hindi ko po batas itong sinasabi kong ito. Ito po ay batas ng Republika ng Pilipinas, no? Sa ilalim ng Republic Act 3844 as amended. Yun po ang sinasabi ng batas po natin. Ngayon, sino man sa atin, kayo halimbawa, ay hindi kayo kontento sa isang batas. Karapatan din po natin na maghain ng petition sa korte, no? Upang mapadeklara na ang batas na yan ay unconstitutional. Okay? At walang bisa ito. Karapatan din po natin yan. Now, habang po ang isang batas ay hindi po napabaliwala ng ating Korte Suprema, ay manatili po itong valid, subsisting, and enforceable. Okay? So, I hope na Mr. Joseph, nasagot po natin ang inyong katanungan at nagkaroon po tayo ng kaliwanagan dito. Okay? Maraming salamat at see you in the next video po natin or in our next Q&A. Okay? Maraming salamat and God bless.